Isa sa mga kilala nating matitibay at maasang SUV sa Pilipinas ay ang Toyota Fortuner. Kasama ng ibang mga popular na modelo tulad ng Mitsubishi Montero Sport, Nissan Terra, Isuzu D-Max at Ford Everest. Ang mga sasakyan na ito ay matagal nang kilala sa bansa dahil sa kanilang tibay, lakas ng performance at kakayahang harapin ang iba't ibang uri ng daanan. Mula sa maayos na highway hanggang sa lubak na maputik na daan sa probinsya. Dahil dito, masasabi nating sila ang mga sulit na SUV na talagang bagay na pang pamilya lalo na para sa mahahabang biyahe, road trips at pang araw-araw na gamit. Pero bukod pa dyan, alam nyo ba ang Honda ay may sarili ring entry sa segment ng matitibay at capable na SUV. Hindi ito katulad ng marami pero napaka-perfect nito lalo na sa mga off-road condition. Tatalakayin natin ang pinakabagong SUV ng brand kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Matinik, malakas at pangmatagalan talaga ang modelong ito ng Toyota na Fortuner. Mula sa nakabibilib na performance nito hanggang sa mga interior specs and features, mga safety features at ang kabuuang style ng disenyo nito na hindi mo akalaing may kahawig palang bagong SUV mula naman sa Honda. Ang Honda Passport ay isang mid-size SUV na idinisenyo para pagsamahin ng lakas, comfort at modernong technology sa iisang sasakyan. Ang modelong ito ay ginawa para sa mga driver na naghahanap ng SUV na kayang gamitin sa pang-araw-araw na biyahe ngunit handa rin sa mga weekend adventure. Mayroon itong malakas na engine performance, mataas na ground clearance size at advanced all-wheel drive system na nagbibigay ng mas magandang control sa iba't ibang uri ng terrain. Na parang may pagka-similarity talaga sa Toyota Fortuner mula sa kanyang disenyo, engine performance, suspension system, interior features at safety technology. Pero itong bagong Honda Passport, mga kaibigan, ay isang bagong mid-size SUV ng brand na ipinakilala para maging bahagi ng kanilang line-up model ngayong taon. Para sa naghahanap ng mga sasakyang matatag, malakas, matibay at na may modernong style, advanced features at compact, mukhang fully set na. Ang Honda Passport 2026 model ang mas bagay para sa iyo. Pagdating sa disenyo, mas malaki at mas patapang tingnan kaysa Toyota Fortuner. May Born Wild at backup themes na design, mas malapad ang stance at mas maiksi ang front overhang. At mas mataas din ang ground clearance nito para talagang handa sa mga adventure o matutubig na klase. May nakastamp na malaking passport sa harap at likod, parang kitang-kita ang identity nito. Nilagyan rin ito ng distinctive na amber LED lights at steel skid plate para proteksyon kapag nag-o-offroad. At speaking nga sa off-road, mga kaibigan, yan ang isa sa mga ipinagmamalaki nitong sasakyan dahil sa taas ng ground clearance nito na may sukat na humigit kumulang sa 8.3 inches para di basta-bastang natatabingan ang ilalim sa mga lubak at mababato. Mayroon na rin itong trail info at hill descent control na tumutulong sa off-road driving lalo na kapag pababa ang daanan. Ang suspension din nito ay tune para sa mas stable at predictable na ride na parehong may pakinabang sa on-road at off-road. Ang Honda Passport kasi ay gumagamit ng independent suspension system sa harap at likod. Ibig sabihin, bawat gulong nito ay gumagalaw ng hiwalay para mas komportable at stable ang ride sa kalsada at kahit sa medyo rough terrain. Pagdating sa engine, itong bagong Passport ay pinapagana ng 3.5-liter V6 engine na nagbibigay ng 285 horsepower at 262 Nm ng torque at ikinabit sa 10-speed automatic transmission ito para mas responsive ang takbo sa kalsada at trail. Partner din ito ang advanced iVTM4 4-wheel drive system o tinatawag na Honda Torque Vectoring all-wheel drive. Isang makabagong features at teknolohiya na ikinabit ng brand para kontrolado ang power sa bawat gulong, lalo na sa madulas o off-road na daan. Kaya nitong sasakyang humila ng hanggang sa 3,500 kg na bigat o higit pa. Kaya kaya nitong maghila ng mga trail, mga bangka o mga sasakyan. Pagdating sa loob, moderno ang dating ng Passport. May malaking 10.2-inch digital instrument cluster at 12.3-inch touchscreen na may Google built-in, wireless Apple CarPlay at Android Auto at may Wi-Fi hotspot capability rin. Maluwag ang pwesto para sa 5 pasahero at may tons ng storage at cup holders na swak sa road trips o pang family travel. May 3 pangunahing trims din ito o variant na pagpipilian. Ang una ay RTL standard features at comfort ang ibinibigay.
May trail sport din ito na variant na may rugged off-road look at all-terrain tires. Ang pangatlo nito ay ang Trail Sport Elite na variant. Mas premium ang interior, naka-leather seat cover at may Bose premium audio sound system. Pagdating sa safety features, ang Passport ay may kasamang safety sense suit ng Honda Sensing na may forward collision mitigation, lane assist, adaptive cruise control, blind spot monitoring at iba pa. May bagong radar at camera system din ito para mas mabilis mag-react sa obstacles at traffic. Ang cargo at space nito ay malaki rin. Halos 44 cubic feet din ang lawak nito sa likod at kung nakatupi ang mga upuan ay umaabot ng 83.5 cubic feet na sobrang luwag para sa bagahe o gear. Pinagsama ng bagong Passport ang on-road comfort at everyday usability, pati ang off-road capability. Kaya perpekto siya kung gusto mo ng SUV na pwede pang city, light at outdoor adventure. Available sa North America itong Honda Passport na nagkakahalaga sa estimated price na 2.4 million pesos. Toyota Fortuner. Sa bawat sulok ng Pilipinas mula sa masisikip na kalsada sa syudad hanggang sa mapuputik na daanan sa probinsya, isang pangalan ang matatag na naninindigan sa hamon ng panahon. Ang Toyota Fortuner. Sa loob ng halos 2 dekada, ito ang SUV na hindi lang pinipili kundi pinagkakatiwalaan ng libo-libong Pilipino. Kilala sa tibay, lakas at kakayahang humarap sa anumang daanan o kondisyon ng panahon. Ang Fortuner ay hindi lang sasakyan. Ito ay sumisimbolo sa lakas, seguridad at matagumpay na biyahe ng bawat pamilyang Pilipino. May mala superior na external na disenyo itong modelo na agad mong mapapansin sa matikas na harapan nito. Ang bold na trapezoidal grille na may chrome accent ay nagbibigay ng matapang at premium na aura, habang ang mga slim LED headlamps nito na may daytime running lights ay nagpapakita ng modernong teknolohiya at estilo. Sa gilid nito, makikita ang sculpted character lines na nagpapalakas ng athletic look ng SUV. Ang 18 hanggang sa 20-inch alloy wheels ay hindi lamang pamporma kundi nagbibigay rin ng dagdag taas at kakayahang sumabak sa mga lubak o putikan. Pagdating sa likurang bahagi, makikita ang sharp LED taillights nito na may smoke finish, kasama ang isang aerodynamic rear spoiler at chrome tailgate garnish. Hindi rin matatawaran ang taas ng ground clearance nito na higit sa karamihan ng SUV sa klase nito. Sa kabuuan, ang Fortuner ay may disenyong panalo sa forma at praktikalidad. Isang SUV na hindi lang pang display kundi handa sa aksyon saan ka man dalhin ng iyong biyahe. Matibay at maaasahan, yan ang ipinapangako sa iyo ng manufacturer nito. Pinatunayan na yan mula pa noong 2005 simula nang ito'y dinala sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon, umabot sa mahigit 230,000 units ang nabenta nito sa bansa, na kung saan ay kinikilala rin bilang trouble-free na pang-araw-araw na sasakyan kaya mataas ang resale value. Isa sa mga signature nitong Fortuner ay ang pagkakaroon ng malakas na performance at fuel efficiency. Gumagamit ito ngayon ng 2.8 liter turbo diesel engine na naglalabas ng 201 horsepower at 500 Nm ng torque. Malaking jump mula sa dati. Kaya naman umaabot ang kabuuang bilis nito mula sa 170 km/h hanggang sa 187 km/h. Tunay na malakas lalo na sa off-road at tuloy-tuloy na kalsada. Nababalanse rin ang maayos na fuel economy nito mula sa 8 km/l sa city driving hanggang sa 13 km/l naman sa highway. Ang interior base cabin ay spacious, practical at komportable. Pang-7 hanggang sa 8 pasahero ang kakayanin sa loob. Madaling i-fold ang mga upuan upang makapaglagay ng malalaking gamit. Naka-leather cover ang mga upuan depende sa variant na pipiliin mo. At meron din itong interior lighting, JBL sound system sa mga speaker at may mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Ideal ito lalo na sa mga long drives kasama ang buong pamilya. Itong Toyota Fortuner ay nilagyan din ng advanced at makabagong mga safety features na Toyota Safety Sense kasama ang pre-collision system, lane departure alert, adaptive cruise control, blind spot monitoring at rear cross traffic alert para sa ligtas at maayos na pagdadrive kasama ang kapanatagan sa araw-araw na pakikipagsapalaran. Dagdag pa nito ang 360-degree camera for security purpose. Bagaman may iilang nagsasabing medyo mahina ang clarity, ay nagbibigay pa rin ito ng maaasahang safety features. Gumagamit ang Toyota Fortuner ng leather frame chassis nagawa sa high-strength steel para sa matibay at off-road ready na pundasyon. Meron din itong matitibay na body panels na karamihan ay gawa sa galvanized steel na may corrosion protection at hindi basta kinakalawang.
May ilang bahagi tulad ng hood at fenders na gumagamit ng aluminum at plastic composite materials para sa mas magaang na timbang na tumutulong din sa mahusay na performance nito. Gumagamit ito ng mga suspensions na dekalidad, bagay na bagay sa mga kalsada ng Pilipinas mula sa city driving hanggang sa off-road adventure. Ang front suspensions ay gumagamit ng double wishbone, samantalang ang rear ay may coil spring at stabilizer bar kasama ang mga shock absorbers nito. Nagpapanatili ng magandang handling at stability. Kaya naman ang Toyota Fortuner hindi lang napaka-rugged, may extreme off-road capability rin. Ibinatay rin sa platform ng Hilux ang disenyo nito na may 4x4 system na matatag sa iba't ibang terrain. Madalas gamitin para sa mga family road trips sa bundok, ilog, beach tulad ng La Union at Pangasinan. Ang Toyota Fortuner ay sumisimbolo ng tibay, lakas at pagiging maaasahan. Durable na kasama ng bawat Pilipinong driver, pamilya o adventurer seeker. Mula sa matibay na ladder frame chassis hanggang sa advanced na safety features, gaya ng Toyota Safety Sense, ito ang klase ng SUV na hindi ka iiwan sa ere. Mag-isa ka man sa city driving, ulan at baha, o sa malalayong probinsya, pinipili ito ng marami dahil sa tibay at resale value. Ayon sa mga dealer at online listing sa Pilipinas, ang suggested retail price nitong Toyota Fortuner ay nagre-range mula sa estimated price na 1,775,000 pesos hanggang sa pinakamataas na variant nito na nagkakahalaga ng 2.7 ang Mitsubishi Montero Sport 2025 model. Sa mundo ng mga SUV, isang pangalan na agad pumapasok sa isip ng marami, ang Mitsubishi Montero Sport. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan na nito ang tibay, performance at ginhawa sa kalsada mula sa araw-araw na biyahe sa lungsod hanggang sa mga long drive sa probinsya. Kaya ngayong 2025, muling nagbalik ang Montero Sport na may bagong sigla. Bitbit nito ang paborito nating matatag na makina, mas agresibong forma at mga makabagong teknolohiya na akma sa modernong pamumuhay. Hindi lang ito basta sasakyan, isa itong kaagapay sa pang-araw-araw na hamon at katuwang sa bawat adventure ng pamilya. Ngayon sa bagong update nito, marami raw talagang magugustuhan mo, lalo pat pinanatili pa rin ng Japanese automaker ang pagiging magandang klase nitong modelo mula sa loob at labas. Gaya ng pinagandang front fascia gamit ang updated dynamic shield grille nito, kasama ang redesigned LED headlights at sculpted bumpers ay nagbibigay ng mas matapang at fresh na bagong muka. Bagamat OOTV platform pa rin ang ginamit dito, ay nilagyan pa rin naman ito ng mga modernong teknolohiya gaya ng slim LED bi-projector headlamps na may smoke housing at integrated DRLs, kasama ang ilan pang mga ilaw sa ibaba gaya ng fog lamp clearance at indicator ay nagbibigay ng mas compact na visibility. Ang front bumper nito ay may bagong hugis para sa airflow at mataas na off-road angles, kasama ang skid plate na may silver at matte black color na klase. Ang side profile din nitong Montero Sport ay wala pang gaanong arte, ngunit may abang para sa flared fairing na ipapakabit mo aftermarket. Bagong itsura rin ng alloy wheels ang ikinabit dito, ngunit nananatili pa rin ang sukat nito sa 18-inch. Nilagyan rin ito ng mga chunky side step boards para sa madaling pagpasok at paglabas sa SUV. Kasama ang functional roof rails na pwedeng paglagyan ng roof tray para sa karagdagang cargo space, lalo na kung marami tayong gamit. Ang likurang bahagi naman ng body nito ay makikita pa rin ang iconic na disenyo na teardrop design vertical LED taillights nito na may smoke lenses. Gaya ng harap para sa mas moderno at sporty na disenyo, kasama ang rear bumper na may POX diffuser at metallic skid plate finish. Nagpapalapad ng forma at nagbibigay ng dynamic stance dito. Ang Black Series variant nito ay nilagyan ng mga black undergarnishes sa ilalim ng bumper, front grille mags at roof panel na signature nitong premium variant na Black Series model ng Montero Sport. Matibay na powertrain at malawak na capability yan ang tatak ng Montero Sport. Patuloy na gumagamit ito ng makina na 2.4 liter Myvec turbo engine 4N15 na kayang mag-produce ng 181 horsepower at 430 Nm na torque na ipinares sa alinmang 6-speed manual transmission at 8-speed automatic transmission. Sinamahan pa ito ng advanced features na Super Select 4-wheel drive 2 system at mga off-road modes. Kasama ang rear differential lock ay nagbibigay ng flexibility at tiwala sa anumang terrain. Komportable at napaka-premium ng interior cabin nito, lalo na ang Black Series variant na may digital instrument cluster.
heat guard seats, power sunroof at leather upholstery na may diamond stitching. Nilagyan rin ng Black Series kasama ng ilang variant ng multi-view camera, keyless entry, dual zone climate control at 8-inch touchscreen na may Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Hindi lang yun, sagana rin itong SUV ng Mitsubishi ng Safety at Advanced Driver Assistance System o ADAS, lalo na ang Black Series nito. Meron itong adaptive cruise control, forward collision mitigation, blind spot warning, rear cross traffic alert at lane change assist. Bukod pa dyan, sinamahan rin ito ng ultrasonic mist acceleration mitigation system, hill start descent at trail stability assist, kasama ang 360 around view monitor nito. Kung pag-uusapan naman ang top speed na nagagawa nitong Mitsubishi Montero Sport, umaabot sa 180 km ang pinakamabilis na takbo nito. Samantalang ang fuel average nito mula sa 10 km per liter ay umaabot pa sa 14.7 km per liter hanggang 15 km per liter pag sa highway na. Well, magkano nga ba ang presyo ng Mitsubishi Montero Sport sa Pilipinas ngayon? Batay sa official SRP at mga promos, nag-range ito sa estimated price mula 1,568,000 hanggang sa 2,502,000 pesos sa Pilipinas. Nissan Terra 2025 model. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang basta may sasakyan lang. Kailangan matibay at maaasahan at syempre may dating. Isa sa mga SUV na unti-unting umaangat sa popularidad sa Pilipinas ngayon ay ang Nissan Terra. Bukod sa performance at comfort na inaalok nito, ay kapansin-pansin din ang matapang at modernong disenyo sa labas na talaga namang nakaka-attract ng atensyon. Mula sa iconic na V-Motion grille, matitinik na LED headlight nito at rugged na body lines hanggang sa makikisig na alloy wheels at mga practical na features tulad ng roof rails at step boards, ipinapakita ng Nissan Terra na ito'y hindi lang para sa city driving kundi handang-handa na rin sa matitinding biyahe. Iba ang forma nito, pang adventure na pang forma pa. Ang harap na bahagi nito ay may malaking V-Motion grille na nagpapalakas ng macho at modernong dating nito. Habang ang mga ilaw nito na naka-quad LED projector headlights kasama ang LED daytime running lights ay nagbibigay ng malinaw na ilaw at distinctive na itsura dito. Naka-LED rin ang mga fog lamps nito, kaya mas compact din ito para sa mapafog na lugar gaya ng Baguio. Ang mga gulong ng Terra ay may sukat na 18-inch alloy wheels. Sa standard ay naka-two-tone machine finish habang sa sport ay naka-gloss black alloys para sa mas agresibong aesthetic. Ang flared fenders ay matitingkad at ang fender accents ay nagbibigay dito ng mas rugged na pang off-road na dating. Habang ang side profile nitong Nissan Terra ay may step boards para sa madaling pagpasok, lalo na dito na napakataas na klase ng SUV. Ang likod na portion ng body ng Nissan Terra ay may kasamang malalaki at madaling makitang LED taillights. Napaka-sporty ng dating nito ngayon sa pagkakaroon ng bagong rear bumper at tailgate garnish, kasama ang spoiler, underguard at shark fin antenna para sa mas dynamic look. Ilagyan itong midsize SUV ng isang 2.5 liter turbo diesel o YD25. Kaya nitong maglabas ng humigit kumulang sa 187 to 190 horsepower at 450 Nm ng torque. Kaya swak na swak sa mabibigat na karga at matatarik na daanan. Kaya ang tagline nitong Nissan Terra ay on-road and off-road performance is up there is one of the more capable ones. At pagdating sa interior, sinamahan ito ng 7-seater layout na maluwag mula sa pangalawa hanggang sa pangatlong upuan. Perpekto para sa buo mong pamilya kasama si lolo at lola at kasambahay. Napaka-komportable at matitibay rin ang suspensions nitong modelo. May 5-link coil spring kasi ito sa rear suspension na hindi lang matibay kundi magaan sa katawan kahit sa magagaspang na daanan. Bukod pa dyan ay dinagdagan pa ito ng safety technology at advanced na klase. Ang Nissan Intelligent Mobility features tulad ng lane departure warning, hill descent control at hill start assist. Meron din itong smart rear view mirror na na-activate bilang screen mula sa rear camera. Napaka-importante nito sa sasakyan lalo na kapag puno ang cargo. Isa pa sa nagustuhan ng marami dito sa Nissan Terra, mababa kasi ang total cost of ownership nito. May preventive maintenance interval na 10,000 km kumpara sa ibang brand na mas madalas ang check-up. Mas matipid din ito kumpara sa malalaking gasoline SUVs. Taging diesel efficiency ito, kaya talagang mas practical at sulit pa. Bagamat mayroon pang kakulangan itong Nissan Terra,
Gaya ng hindi pa fully ADAS equipped ito, wala pang adaptive cruise control at power tailgate, ay masasabi mong sulit at napakaganda na rin nito kumpara sa ilang mga modelo ng Chinese brand sa Pilipinas ngayon. Kung pag-uusapan ng top speed nitong modelo, umaabot daw sa 192 km per hour ang nagagawa nitong bilis. Samantalang ang fuel consumption rate naman nito, sa city driving umaabot ito sa 8.5 km per liter, habang sa highway ito ay umaabot sa 13 to 14 km per liter. Pagdating naman sa presyo, may estimated price itong Nissan Terra mula sa 1,729,000 pesos sa pinakamababang variant nito hanggang sa pinaka top end variant nito na nagkakahalaga ng 2,489,000. Ford Everest 2025. Ang Ford manufacturer ay isang American automaker brand at ikalima sa pinakamalaking pagawaan ng sasakyan sa buong mundo. At ang mga modelong nagmumula sa brand na to ay talagang tinatangkilik ng marami, lokal man o iba't ibang lahi, dahil sa tagal ng pinagkakatiwalaan. Ito ay nakapag-produce na rin ng maraming bagong sasakyan na advance sa maraming kagamitan. Gaya na lang nitong Ford Everest 2025 model. Itong bagong Everest ay nagdala ng maraming katangian mula sa loob at labas. Mas pinalakas na makina, mas modernong teknolohiya at mas matatag na disenyo sa panlabas. Kapansin-pansin din ang mas agresibong front grille nito. May LED headlamps at mas makinis na body lines na nagbibigay ng matapang ngunit eleganteng presensya sa kalsada. Ngunit pagdating sa loob, makikita ang maluwag at premium na cabin na may kasamang digital instrument panel, touchscreen infotainment system at compatible sa Apple CarPlay at Android Auto. At iba pang mga high-tech na features nito, gaya ng 360-degree camera at advanced driver assistance system na nagbibigay ng sapat na kaligtasan sa mga pasahero nito. Dagdag pa dyan ang mas pinahusay ding safety features ng bagong Everest na sinusuportahan ng mga technology gaya ng adaptive cruise control, lane keeping assist at automatic emergency braking na nagbibigay din ng dagdag pang kaligtasan sa bawat biyahe. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ang Ford Everest 2025 model ay patuloy ng tinatangkilik ng maraming motorista, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Pagdating naman sa ilalim ng hood nito, ang Ford Everest 2025 ay mayroong 2.0 liter bi-turbo diesel engine na kayang maglabas ng hanggang sa 210 horsepower at 500 Nm ng torque na sinasabayan ng 10-speed automatic transmission para sa mas maayos na efficient at pag-shift ng gears. At dahil dito ay nagagawa nitong maglabas ng malakas na performance habang nananatiling fuel efficient. Pagdating sa fuel consumption, ang bagong Everest ay kumukonsumo ng humigit kumulang sa 10 to 12 km per liter depende sa uri ng pagmamaneho at kondisyon ng kalsada, na isang malaking tulong para sa mga mahihilig sa long drives at off-road adventure nang hindi agad nauubos ang gasolina. At para naman sa mga mahihilig sa adventure, itong Everest ay mayroong terrain management system na may iba't ibang driving modes tulad ng normal, grass, gravel, snow, mud, ruts at sun mode para mapadali ang pagnanavigate sa iba't ibang klase ng daanan. Mayroon din itong 4x4 system na nagbibigay ng dagdag na traksyon at control sa mga challenging terrains. Sa safety naman, bukod sa mga nabanggit na advanced driver assistance system, kasama rin ang mga sumusunod na importante rin para sa kaligtasan. Gaya na lamang ng airbags sa harap at gilid. Meron itong Electronic Stability Control System o ESC, kasama ang hill descent control, rear parking sensor at may camera pa. Meron din itong blind spot information system at may rear cross traffic alert. Ang buong cabin ay nilagyan ng mga high quality materials na nagbibigay ng komportableng biyahe para sa hanggang 7 pasahero. Mayroon ding wireless charging pad, dual zone climate control at ambient lighting, sama ang mga bottle and cup holder, console pocket at mga bulsa. Ang Ford Everest 2025 ay isa sa pinakamagandang bilhin na midsize SUV sa Pilipinas ngayon. Sa taglay nitong modernong disenyo, pinalakas na performance, advanced na mga teknolohiya at matitibay na safety features, tunay na sulit ito para sa pamilyang mahihilig magbiyahe o sa mga driver na naghahanap ng matibay, maasahan at matipid na sasakyan para sa pang-araw-araw o pang-adventure na gamit. At ito'y may estimated price ngayong taon sa Pilipinas mula 1.7 million para sa base variant at maaaring umabot ng hanggang sa 2.5 million para sa top of the line variant nito.